Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni dating Congressman Mike Defensor. Nilahad niya dito na ang administrasyong Marcos Jr. ay sinampahan na daw ng kaso si Major General Romeo V. Pocis, ang lead convener o leader ng United People's Initiative, yung nagrarally laban sa korupsyon. So, I don't know how true Ito yung laman ng kanyang post. We should not allow this, sabi niya. The Philippine government under Marcos is suppressing the right of the people. General Romeo Pocis is standing up against massive corruption and fighting for good governance. And now, they have filed inciting to sedition and inciting to rebellion against him for speaking the truth. So, siya pa lang ang unang nag-post na nabasa ko, I don't know. Sa mainstream media, wala pa akong nabalitaan. Baka insider niya ito. Kasi wala pang lumalabas sa mainstream media. So, tingnan natin base lang tayo dito sa post ni Congressman Defensor. Sabi niya, and now they have filed inciting to sedition and inciting to rebellion against him for speaking the truth. The state is using its full machinery against ordinary Filipinos who only want transparency, accountability, and a better future for our children. We must not be coward o matakot. We must not be silenced. Yes, salita lang tayo. Mas mabuti na lang itong nagsasalita kaysa yung mangyari yung Nepal and Indonesian experience. Ito, sa mga statements ni General Pocis, ayaw niya ng violence. Ano lang talaga? Vocal lang siya, against lang siya sa corruption. Yun lang ang observation ko sa kanya. Support General Romeo Pocis. Support the fight for justice. Support the fight for a clean and honest government. Tama na ang pananakot. Tama na ang korupsyon. Magkaisa tayo para sa pagbabago. Tama na, sobra na, wakasan na. So, tignan ko lang people who reacted, 97,000 people who reacted. Halos lahat, paborable 69,000 nag-like, 22,000 nag-love, 1,900 ang nag-care. Tingnan lang yung tumatawa. 1,800 lang ang tumatawa. So, wala pang 1%. 1% na lang. So, suportahan po natin si General Romeo V. Pocis. Maalala ko siya nung bago mag-eleksyon ng May 2022 Very active siya na nag-o-organize ng mga events, motorcades, para suportahan ang kandidatong BBM. Kasi Ilocano siya Correct me if I'm wrong. Ilocano siya, dahil pares na Ilocano at naniniwala siya sa kakayahan ng mga Marcos. Kaya sinuportahan niya si Marcos. Very specific na matandaanan ko na minessage pa niya ako. Yung gumawa siya ng manifesto na pinirmahan ng mga retired generals, karamihan PME graduates. Manifesto ng mga retired generals supporting the candidacy of Bongbong Marcos Jr. Siya ang nag-initiative niyan at nakapirma ako noon. Kasi kinontak niya ako, minessage niya ako Doon kami na unang nag-interact. So, kumala ko, mga halos 100 plus na mga retired generals, mga former AFP chief staff, pumirma. Mga Medal of Valor awardees, pumirma. Ganon katindi ang support ng mga retired
retired AFP generals and soldiers personnel sa Bongbong Marcos noon. Ngayon, nabaliktad. Ito ng mga retired ang maingay. Of course, yung active, wag na nating isama. Dahil dapat, wag silang magsalita. Tahimik lang, dapat ang mga active. Kami lang mga retired ang pwedeng may kalayaan na magsalita. Michael Mara, I salute you, sir. Fight for young generation. Future, long live, sir. Telma Akenda Torres, action na. Oh, pinsan ko ito, si Manang Telma. Ano pa? Felin Kamato, fight for the justice and severe corruption in government. Larry Anarna, isa kang magiting na general at tunay na taong may prinsipyo. Sumasaludo kami sa ipinamalas mong katapangan, alang-alang sa ikabubuti ng ating bansa at ng ating mamamayan. Ano pa? Victoria Ambojnon, fight, let's all talk for good transparency in government. Oh, anong mangyayari dito? Palagay ko, expected na ito ni General Pokis. Kasi noon pa, siguro a month o a few weeks ago, nagsabi na si General Browner na ang PNP pinag-aaralan na possibility na masampahan ng kaso ang mga retired generals na nagsasalita. So ito ang nauna na sinampahan si General Pokis. Kailan ba yon? Nung si General Torre, I don't know kung CIDG chief pa siya noon o PNP chief niya. Sinampahan ni General Torre si Captain Enrique Dado, PME Class 83, ng halos ganito rin inciting to sedition or inciting to rebellion. Alagay ko PNP chief na si Torre noon up to now, wala na akong balita anong nangyari doon sa ano. Kasi ito, piskalya pa lang. Sa karamihan sa mga na-monitor ko na isinampang reklamo ni General Torre sa kay Captain Dado, yung mga vloggers, sina Attorney Torion, Joey Di Bebre, ano pa? I think itong si Jonah Benes, maraming mga sinampan Karamihan, pag sa piskalya pa lang, ibinasura na ng piskal. So, ang unang labanan dito sa piskalya. Granting, dito sa piskalya ngayon, mataas na ang kanilang hindi na katulad no na probable cause. Konting hint lang, konting puruhan na nagawa yung kasalanan, isampa na. Ngayon, binago ni dating DOJ Secretary Rimulya kasi ang daming isinasampang kaso, wala, nagbabaklag sa korte o ano. Kaya tinasan nila ng certainty of conviction. Dapat yung mga ebidensya na i-present sa piskalya, pag-evaluate ng piskalya, there is a strong certainty na makonvict yung tao bago nila isampa sa korte. And to me, that's a very good development kasi sayang-sayang lang ang oras, gastos ng gobyerno na dadalhin mo sa korte tapos matatalo lang. Di, wag na lang. Kaya wag po kayong matakot dahil buhay na buhay ang justice system sa ating bansa. Naniniwala ko, dito pa lang sa prosecutors, to me observation ko lang ito, may mangilan-ilan siguro na mga nababayaran
ano. Kaya lang, karamihan sa prosecutors, I still believe na they're doing their job right. Lalo na sa korte. RTC ba yan o Municipal Trial Court man yan? Basta napakalaki ang tiwala ko sa ating justice system. Kaya lumaban lang po tayo. Huwag tayong matakot magsalita ng magsalita. Huwag lang yung makasakit sa kapwa, yung libel o yung fake news o yung ano, yung marahas na pamaraan, manakit sa mga pulis, mangsunog, huwag yun. Hanggang salita lang, peaceful assembly and speech lang na within the bounds of freedom of expression. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo, namimigay ng livelihood assistance at namimigay ng housing assistance.